Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kulang na lang ay utusan ni Richilda ang driver ng taxi na sinasakyan niya na paliparin na iyon. Hindi niya pinansin ang pagtunog ng kanyang cellphone at ipinagpatuloy lang ang pag-aayos ng sarili. "Ma'am, tumutunog po yata ang cellphone niyo," anang driver na hindi na yata ito makatiis. May edad na ito at mukhang mabait. Napilitan siyang kunin ang cellphone sa bag. Nakita niyang si Mabel ang tumatawag. "Bruha ka! Nasaan ka na raw ba?" sigaw ni Mabel sa kabilang linya. Nailayo niya ang cellphone sa tainga sa lakas ng boses nito. "Grabe ka naman makasigaw, Mabel. Ang aga-aga." Luminga siya sa labas para tingnan kung nasaan na sila. "Palabas pa lang po tayo ng Mandaluyong, ma'am. Medyo traffic po," sabad ng driver. "Hello, Mabel. Na-traffic ako. Paalis na raw ba?" 5:00 na madaling araw ang call time nila. 5:30 na siya nagising dahil sa sobrang pagod. Natapos naman nila ang lahat ng trabaho kapalit ng halos hindi pagtulog. 1:00 na madaling araw siya nakauwi para kumuha ng gamit. Habang nag-e-empake ng gamit ay hindi na niya napigilan ng antok kaya naisipan niya umidlip muna na natuloy sa pagtulog. Maging ang kanyang ina ay nataranta kanina. Sinermonan siya nito habang tinutulungan siya sa pag-aayos ng dadalhin niyang gamit. "Hala, Itchel, baka maiwan ka na niyan. Tumawag na kasi sa akin sina Albert. Mukhang kailangan na nilang umalis. Kung gusto mo, sa amin ka na lang ni Frank sumabay. Kaso, baka mga after lunch pa kami umalis." "Sige, pakisabi. Okay lang na mauna na sila. Mag-iwan na lang kamo ng map. Magko-commute na lang ako papunta roon," aniya rito. Nakakahiyang siya pa ang magiging dahilan ng pagkadelay ng pag-alis sa mga ito. "Sigurado ka? Batangas iyon, iha. Hindi Metro Manila." Natawa siya sa litanya nito. Alam nito mahina siya pagdating sa direksyon. "Kaya ko yan. May tulog na ako eh." "O sige, tatawagan ko na lang ulit sila." "Sigurado ka ha? Kung mag-aalangan ka magbiyahe mag-isa, sumabay ka na lang sa amin. Magpapaiwan na rin ako ng 2 map." "Okay, thank you. Ingat." Ikaw ang mas mag-ingat. Na magpaalam ito ay nakipagbuno ulit siya sa buhok. Wash and wear lang ang buhok niya kaya hindi niya alam kung anong pumasok sa kokote niya para pilitan na suklayin ang natural na wavy na buhok niya. Bago pa sumakit ang kanyang ulo ay itinigil na niya ang kanyang ginagawa. Nakita niya nakatingin sa kanya ang matandang driver. "Manong, pasensya na po ha. Ginawa ko ng dressing room ang taxi nyo. Nagmamadali lang po talaga ako kaya hindi ko na nakuha magsuklay sa bahay." "Wala ho iyon, ma'am. Naaliw lang ako pagmasdan kayo. Naalala ko ho kasi sa inyo ang anak ko sa probinsya." Ibinalik niya sa bag ang suklay. Pagkatapos ay basta na lang niya itinali ang buhok niya saka bumaling sa driver. "Maganda rin po ba siya?" Biro niya. "Maganda ho siya, pero di hamak na mas maganda kayo." Si Manong naman, "Huwag kayong ganyan, baka maniwala ako." Medyo lumuwag ang traffic. "Totoo po, may kahawig nga po kayong foreigner na artista. Nakalimutan ko na lang ang pangalan." Napangiti siya sa sinabi nito, sabay sulyap sa hawak ng salamin. Walang bahid ng makeup ang mukha niya at medyo nangingitim din ang paligid ng kanyang mga mata. Kaya medyo alanganin yata magandahan ito sa kanya ngayon. Pero marami na rin ang nagsasabing kahawig niya sa Salma Hayek. Filipino version nga raw siya ng naturang artista. Hindi niya alam kung binibiro lang siya ng mga nagsasabi niyon dahil para sa kanya ay napakaganda ni Salma Hayek. Maraming naiinggit sa kulay niya. "Morena, kayo talaga, Manong. Pero thank you po sa papuri. Napaligayan niyo po ako," nakangiting sabi niya. Naging madaldal na ang driver kaya hindi na niya namalayang papasok na sila sa Ayala. Binigyan niya ng malaking tip ang driver pagbaba niya. Na makababa ay nilapitan agad niya ang gwardya ng building para hingin ang location map
ng pupuntahan niya. Na makuha iyon, ay pinag-aralan muna niya iyon. Nagsimula mag-jumble sa utak niya ang liku-likong daan at signs. Saan ba ako dapat dumaan? Nalilitong kausap niya sa sarili. Lalabas na sana siya nang maamoy niya ang pamilyar na amoy sa bandang likuran niya. Kumabog ang dibdib niya. Paglingon niya ay cool na nakatayo si XP at nakatingin din sa mapanghawak niya. Papasa itong modo ng summer wear sa ayos nito. Cargo shorts and white t-shirt with matching sunglasses. Definitely a hot summer. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Tila nagsipagbabaan ang mga anghel sa langit at inawitan siya nang humiti ito sa kanya. Taliwas iyon sa mood nito ng mga nagdaang araw na kibuin delisya. Nagkakausap lang sila kapag may mahalaga siyang itinatanong at kanoon din ito sa kanya. Boss X, good morning. Naiwan din kayo? Tumango ito. Kinuha nito ang mapa sa kanya. Mag-taxi na lang tayo mula dito hanggang Buendia. Tapos, doon na lang tayo sumakay ng papuntang Lipa. Then from there, malapit na lang naman. Pwede mag-tricycle na lang tayo. Sabay tayo? Tanong niya, sabay turumang sa mga sarili niya. Oo, alam mo ba kung saan ito? Hindi, pero magko-commute lang ako. Wala akong sasakyan. Pauna niyang sabi dito. Baka hindi ito sanay mag-commute. Magreklamo pa ito sa kanya kapag hindi ito naging komportable. Sasabay na ako o gusto mong sarili mong sasakyan? Naku, hindi naman boss. Nag-aalangan lang ako dahil baka hindi ka sanay mag-commute. Sanay ako. Halika na. Wala na siya nagawa nang kunin nito ang bag niya at nauna na itong lumabas. Mukhang magandang mood nito kaya hindi na niya ito kinontra. Mahirap na. Nasaksihan na niya kung paano nagkilala Hitler ito. Gustong batukan ni XP ang sarili habang nasa taxi sila ni Richilda. Nais niyang humingi ng paumanhin dito sa inasal niya nito mga nagdaang araw. Pero tila nakalimutan niya ang pinaktis niyang linya na makita niya ito kanina. She looks so cute and refreshing. Simpleng cut-off shorts lang suot nito at dilaw na baby t-shirt. Pero bumagi iyon dito. Ito lang ang nakita niya babaeng obvious na haggard pero sobrang ganda pa rin. Una niya nakita ito na minsan magpunta siya sa opisina ni Frank para kausapin nila ang balak niyang pakikipagsosyo sa negosyo nito. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay nakuha na nito ang atensyon niya. Una niyang napansin ang mapang-akit nito mga ngiti. Pasimple nagtanong siya kay Frank tungkol dito. Kung nahalata man ng kaibigan niya ang interes niya para kay Richilda ay hindi ito nagsalita. Napangiti siya nang may maalala. Ang totoo ay wala pang alas 5 ay nasa opisina na siya. Nang malaman niyang wala pa ito, nagpasa siya mag-iwan dahil nag-aalala siya magbiyahe ito mag-isa. Nagmungkahi din siya na mag-commute na lang sila kahit pwede niyang dalhin ang kotse niya dahil nasa parking lot lang iyon ng building nila. Gusto kasi niya makasama ito na matagal at hindi mahati ang atensyon niya dito. Okay ka lang? Tanong niya dito. Kanina pa niya napapansin ang paghilot nito sa ulo mula na sumakay sila ng taxi. Tumango lang ito bilang sagot at muling ibinaling sa labas ang pansin. Masakit ba ang ulo mo? Medyo lang naman. Mawawala rin ito maya-maya. Itutulog ko na lang ito sa biyahe. Nanahimik na siya pero pinakakaramdaman pa rin niya ito. Na makababa sila, ipinauna na niya ito. Mabuti na lang at may bilihan ng mineral water doon. Pagkabalik niya sa kinatatayuan nito, ay naabutan niya itong kunot na kunot ang noo at para nasisilaw sa sinag ng araw. Sa tingin niya, ay tuloy na nito inatake na migraine. Kumain ka ba? Tanong niya. Hindi pa, pero nag-coffee ako bago umalis. Kinuha niya sa bag ang baong bisket at ibinigay rito kasama ng isang paracetamol na lagi niyang baon. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. Mahirap magbiyahe ng masakit ang ulo. Masama palang pakiramdam mo. Bakit pinilit mo pang sumama? Napatingin ito sa kanya na tila napapantastikuhan sa kanya. Boss, di ba sabi nyo, hindi pwede hindi ako sasama? Oo nga naman, sinabi nga pala niya iyon. Pero kung alam lang niya magkakamigraine nito, ay siya na mismo ang magsasabing huwag na itong sumama. Kumain ka na muna bago tayo sumakay para mainom mo na yung gamot mo. Tumalima ito.
Pagkakagat nito sa biscuit ay tiningnan siya nito na parang isang alien. Boss, alam mo, drop the boss. Okay, sinabi mo eh. Alam mo, parang kakaiba ka ngayon. Is there something wrong? Kumunot ang noo niya. Ano naman ang magiging iba sa akin? Guni-guni mo lang yun. Ubusin mo na lang yan. Mukhang malapit na umalis ang bus. Aniya rito. Bakit ba tanong ito ng tanong? Sanay siyang siya ang nag-i-interrogate at hindi siya ini-interrogate. Sakay na tayo. Sa bus ko na lang to uubusin. Baka matraffic pa tayo. Sigurado kang kaya mo na? She smiled. Pakiramdam niya ay may sumipa sa dibdib niya sa lakas na impact ng ngiti nito sa kanya. Kaya ko. Salamat sa gamot. Alam niya pupuntahan nila kaya walang problema kahit wala siyang dalang mapa. Kaibigan nila ni Frank ang may-ari ng resort na Ecology Park na pagdarausan ng team building. Si Frank din ang nagmungkahi na doon ganapin ang team building nila. Nagpumalit si Richilda na ito magbayad para sa kanila pero sinamaan niya ito ng tingin. Hindi pa sila nakakalabas ng alabang ay pumipikit-pikit na ito. Parang dinaklot ng malaking kamay ang puso niya sa awa rito at sa sobrang pagka-guilty. Ilang araw ding walang tulog ang mga ito. Hanggat hindi umuwi ang mga ito, ay nananatili na sa opisina siya. Kung hindi man siya tumutulong sa production, ay ginagawa niya ang tambak na paperworks. Wala naman talaga sa plano niya na bigyan ang mga ito ng sangkatarbang deadlines. Nagselos lang siya na umuwi kasi siya galing sa trabaho noong nagpaalam itong hindi makakapasok dahil may emergency. Nakita niya may kasama ito na malamang ay boyfriend nito. Alalang-alala pa naman siya para dito at halos hindi siya makapagtrabaho na maayos. Pagkatapos ay malalaman niya na nakikipag-date lang ito. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may boyfriend ito at hindi siya ang tipong mga agaw ng pag-aari na ng iba. Besides, he was tied down by particular responsibility. Napabuntong hininga siya pagkaalala roon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng ulo nito sa balikat niya. Maingat na inaayos niya ang ulo nito sa balikat niya para hindi ito mangawit. Kapag kuwan, ay hindi niya napigil ang pagmasdan nito. Napakaamo talaga ng mukha nito. Taglay nito ang gandang hindi niya pagsasawa ang pagmasdan. In fact, habang tinititigan niya ito, lalo ito nagiging kaakit-akit sa kanyang paningin. Tamang hula ko mga ka-felisidad. May gusto nga si boss kay Richilda. At talaga naman nagseselos ang boss. Paano kaya kapag nalaman na break na si Richilda at ang boyfriend niya? Kaya naman, abangan!